Okay, so good morning, Paula, hello, Paula. Apo. Okay, so good morning sa iyo ulit. Unang-unang itatanong ni kuya mo sa iyo, syempre, kung kumain ka na, Kumain na okay po. na. So, hindi puyat, Hindi po. walang problema, Walang problem. okay, hindi stress. Hindi po. Okay, sige. So, fit tayo mag-drive today. Yes po. Willing makinig kay kuya, Yes po. willing sumunod kay kuya sa Yes. lahat ng ituturo. Ano? Kasi we talk about driving, hindi biro ito, no? Alam naman natin mga nangyayari sa kalsada, maraming aksidente. So, wag natin sanang maranasan yung ganun. Kaya tayo nagda-driving school para maturuan tayo ng tama, mai-guide tayo ng tama kung paano i-operate ang sasakyan, in the same time paano natin sundin ang batas, paano natin gamitin ng tama ang ating kalsada. Okay? Okay, so good morning, Paula, hello, Paula. Apo. Okay, so good morning sa So, Neng, ganito ang ulang ituturo ni kuya mo sa'yo. Since na ikaw ay first time mo mahawakan tong kotse na to, no? Ipapakilala ko muna sa'yo to, no? Okay, so Neng, kapag ikaw ay pumasok na sa loob ng sasakyan mo, ang unang-unang ginagawa or inaasikaso ay ang pinto. I-check lahat ang pinto kung may bukas ba. Okay? And then, kung wala naman, ilock. Okay? Lagi maglalak ng door, ha? So, ang indicator naman kung may open na pinto, at tulad dito, nakikita naman siya sa dashboard, ha? Apo. So, yan. Ilalak ang door. And then, ang next mong gagawin ay yung pagkakaupo mo. Dapat komportable ka sa pag-abot ng mga pedals mo, no? After mong makuha ang komportable mo dito sa pedals, yun namang steering, no? Yung tamang paghawak o tamang distansya ng upuan mo, o pagkakasandal mo, ang pagkahawak mo sa manibela. Okay? And then, seatbelt. Huwag makakalimutan si seatbelt. Ha? And then, after that, kapag ikaw ay nakapag-seatbelt na, pwede ka na mag-start ng sasakyan. Okay? Pwede mo nang i-open ang sasakyan. Okay? Okay. Pag upo mo pa lang dito, ay lalo na kung halimbawa ang pwesto mo ay mainit. Di ba? Halimbawa yung pinag-parkingan mo ay mainit. Wala namang masamang pag-upo mo dito sa loob ng sasakyan mo. Bukod sa nailak mo na kaagad ang door, pwede mo na naman i-open ang makina mo. Pwede mo lang i-open para ma-open mo yung aircon mo, no? Apo. Siyempre, kung matagalan ka pa ng pag-aayos, baka pawisan ka na, di ba? Doon lang tayo sa realidad. Pwede mo lang i-open, basta make sure na huwag kang mag-move, na hindi mo magagawa yung mga sinasabi ko. Apo. Yung pag-a-adjust ng upuan, yung tamang paghawak ng steering, lalo-lalo na kung first time mo siyang hinawakan. Siyempre, kung halimbawa araw-araw mo lang sasakyan yan, alam mo na yun eh. Kumbaga, naka-adjust na talaga lahat yan. Pero kapag may gumamit na iba dyan, sigurado mag-adjust ka ulit. No? So, yun, huwag mo lang kakalimutan gawin yun. At the same time, yung seatbelt at pag-a-adjust ng mga side mirror. Ano? Apo. Okay, so yun. Okay, so, since nasabi mo nga sa kay kuya na ikaw naman ay nakapag-try ng mag-drive ng Honda City, so ito namang dala natin ngayon ay Toyota Vios na 2015 model. Apo. So, sinasa Pilipinas tayo, left-handed naman talaga tayo. So, ang pagsisignal ay dito. Alam mo na naman ito, no? So, alam mo na naman yan, Leng. Hindi ko na kailangan i-explain pa sa'yo, no? Yung pagsisignal kaliwa, signal kanan, ha? Okay, so, yung pagsishift ng gear, alam mo na naman ito, no? Apo. Okay, yung paglalak ng door, syempre ito nga, mga pagkakaiba ng sasakyan. Mayroon kasing dito lang, no? Ito naman ang lock niya, Leng, ha? Lock, open, ha? Okay. Lock, open. Ito naman, alam mo na to sa window. Apo. Yan. Ito, child lock, no? Apo. Yeah, tapos dito rin, may pagkakaibang ibang sasakyan. Yung posisyon kung nasaan yung adjuster ng side mirror. Okay, so, di ba minsan mayroon dito? Apo. Di ba? Mayroon namang ito. Ito yung adjuster ng side mirror, ha? Okay. Ang ibig sabihin ng L, left. Ang R, right. Yan. So, alam mo na naman to. Wiper. Wait. Alam mo na to. Alam mo na paano maglagay ng tubig. Di pa. Hindi. So, ganito pag naglagay ka, nag-wiper ka, pag naglagay ka ng tubig, ganito rin. Okay. Hihilahin mo atin naman. Yung pagwa-wiper. Tapos pagka magwa-wiper, alam pababa. Ambon. Ulan. Bagyo. Yan na, ulitin ko ha.
Ambon, ulan, Ulan, bagyo. bagyo. Yan. Ganito lang ang pagsususi niya na yan. Sige. Yan, susi. May mga sasakyan, lalo na dito sa mga disusi lang, kahit yan hindi mo apakan ng brake, mag-i-start yan. Pero sa push start, kasi kailangan mo talaga apakan si brake kapag push start siya, no? So, ganyan. So, i-twist mo lang, palabasin mo lang yung ilaw yan, mga ilaw na yan. Tapos naka-press na po sa brake po. Pwede mo yan hindi i-press ang brake. Ah, Yan. Pero mas maganda yung napapractice mo talaga na nakapress ka Okay. sa brake. Yan, lumabas na yung mga ilaw niya. Yan. Yan. Basta't pagka umakyat na yung RPM mo, pumalo na yan sa 1,000, pwede mo na bitawan ang susi. Nasa tamang idling na siya, pero hindi mo pa rin binitawan si susi. Ang naapektuhan kasi doon yung starter ng sasakyan mo. Yan. Ganito lang ang pagsususi niya na yan. Sige. Yan, susi. May mga sasakyan, lalo na dito sa mga disusi lang, kailan ginagamit si hazard? Pag may ano po yung... Yeah, kung nagtitisi talaga. Pag may problema sa car po. Mhm. Tapos, ginagamit din po pag magpa-park po. Yes, pack, Reverse. reverse. Ay, tulad yun, nagre-reverse. Emergency situation, convoy, nasiraan ka sa katabing kalsada, naplatan, at magre-reverse, no? Okay. Kailan ginagamit si hazard? Tamang pag-shift ng gear. Kapag halimbawa ikaw ay mag-move na, automatic yung dala mo, kapag patag ang kalsada, pwede mo lang yan diretso sa drive. Then, release yan, brake, drive. Ha? Okay. Kapag naman galing takbo, lagay mo na sa neutral, handbrake, bago ilagay sa drive. Okay, so, tamang pag-shift. Tuwing tigil ko po ba, ay kailangan ko lagay siya sa park? Hindi naman lahat ng pagkakataon. Ilalagay mo lang siya sa park mode kapag halimbawa, ikaw ay nakaparking na. Ikaw ay bababa sa loob ng sasakyan. Paano po pag matagal po yung sa stoplight po? Neutral pa rin. Neutral Okay pa. lang. Ganito lang yan eh. Halimbawa lang sa traffic light ka. Halimbawa, cut-stop mo lang. Tapos, so gagawin mo lang dyan eh. Lagay mo sa neutral, handbrake. Brake. Pahinga ang mga paa. Okay. Yan, relax mo ang paa mo sa mga pedals. No? So basta the more na nandiyan ka sa loob ng sasakyan, safe ka niyan kahit ilagay mo yan sa neutral, basta make sure na naka-handbrake ka. At ang mga paa mo dapat wala sa pedals. Pag aalis ka na, syempre, press the brake, drive, and then release, ha? Okay. Yan. Pero kung halimbawa tingin mo naman na nag-uusad-usad ang traffic, kahit yan, ilagay mo lang yan sa drive. Bitaw-bitaw lang naman yun sa brake, di ba? Naman tayo sa steering wheel, no? Okay po. So, mayroon tayo dito ang beginner's guide sa manibela. Mayroon tayong sinasabi dito na kapag humawak tayo ng manibela as a beginner, ito muna yung 9 o'clock, 3 o'clock position or 10-2. No? Ang manibela, nakafix siya sa 12 o'clock position. Okay, 12 o'clock position, 11 o'clock position, 10 o'clock position, and 9 o'clock position. O'clock position, 1 o'clock position, 2 o'clock position, 3 o'clock position. Kapag tumatakbo ka ng mabilis, tumatakbo ka ng diretso, ang pag-aayos ng manibela ay hindi kailangan malaki. Tingin mo na ikaw ay nililihis pa kaliwa. Dadali mo lang sa 1 o'clock position, balik ulit sa 12 o'clock position. And then, pag naibalik mo na sa 12 o'clock position, check ang mga mirrors kung tama ba ang posisyon mo sa linya mo. Ano naramdaman mo ulit na nililihis ka sa pakanan, dalhin mo lang sa 11 o'clock position, balik sa 12 o'clock position. Every time na ginagalaw mo ito si manibela, ang mga mata mo ay from the point of view palayo. Okay. No, kasi diyan mo nare-recognize na bawat piit ng manibela mo, gumagalaw yung unahan mo kung saan yan umahanap. Ano? Relax lang ang hawak dito. Kaya huwag mo siyang panggigilan kasi ang goal mo dito, mamanage mo siya ng ayos. Kasi talagang nalihis, gawa ni kalsada. So ikaw naman, ang trabaho mo, kailangan ilagay mo siya lagi sa tama. At magagawa mo yan ng swabe, basta relax ang... Okay, so mga kabigman, ito isa sa sitwasyon sa kalsada dito sa Pilipinas. So nakikita nyo yung nasa kanan, ito yung sinasabing bawal tayo mag-overtake dyan sa kanan. Kasi shoulder po yan. So pwede tayo mag-overtake dito sa kaliwa kasi broken line. Broken line siya, but make sure na kapag mag-overtake kayo, kailangan clear, safe, Okay, so mga... isa sa paalala natin sa driving lesson natin as a beginner, as a student, syempre number one yung ating
behavior. Opo. Importante yung attitude natin. Kasi paglabas natin dyan sa kalsada na yun, marami tayo dyang mga makikita na mga pabibo sa kalsada, mga akala mo matuto lang magmaneho, akala ganun-ganun na lang. No? So kailangan magiging positive ang attitude natin dyan Opo. at ang behavior natin. No? Kasi nga tayo ang kailangan mag-adjust sa kanila dahil sila kulang sa kaalaman. So yun yung importante bago tayo lumabas talaga ng kalsada. Focus, concentrate, and then presence of mind. Si Kuya Ron mo, ang pagtuturo ni Kuya Ron mo at ang pagtuturo namin dito sa amin sa Tolentino's Driving School, kailangan nagagawa ng estudyante kahit paano na wala lang dikta ng instructor. Kasi yun ang pinaka-main goal natin, na magdadrive ka mag-isa. Tama? Opo. Sabi ko nga, nandito tayo para ma-enhance ang driving natin at para matuto talaga tayo. Paano ang pagiging isang driver talaga? So, ready ka for today? Ready na po. Okay, so yun ang gusto ko, no? Ma'am, paano po ba yung tama na itong side mirror po yung tamang Adjustment. Opo. Okay, so sa mga adjustment ng side mirror, kailangan nakikita mo yung dalawang handle ng pintog mo, yung Okay, sasakyan mo, ha? So, kumbaga itong kabuuan ng side mirror mo na yan, Opo. portion na yan, kumbaga para it's about 1/4 lang. Ang side na nakikita mo sa gilid ng iyong sasakyan. Nakasama na yung handle ng pinto. Okay. Yan. So more on lamang talaga nakikita mo sa labas. Tapos magtataka ka na mayroon kaming maliit na salamin. Opo. Kaya lang blind spot side mirror, mini side mirror, no? So yan, ang purpose niyan, kapag halimbawa kasi ikaw ay umaatras, lalo-lalo na sa parking at may guhit, hindi mo na kailangan ibaba yung malaking salamin dahil nakikita mo lang ang gulong mo at yung guhit. Opo. Yan. At saka itong rear mirror, importante ito. No? Importante. Basta yan sabi nga lahat ng nakalagay sa sasakyan mo, hindi yan palamuti. Yan ay Opo. katulong mo sa iyong kaligtasan. Okay. Lalo-lalo na yung mga side mirror mo. Okay. Pero syempre, ikaw ang gagawa. Ikaw ang gagalaw. No? Okay. Ikaw, left tayo, left. Ang una mong i-observe dyan yung kaliwa, ha? Ganyan lang lumalabas dyan. Okay. Observe ang kaliwa, pag clear, pasok na sa kaliwa. Observe ang kanan, pag clear, focus up. Clear na dito, sa kaliwa, sige mo. Tingin sa right. Okay. Clear. Okay. There you go. Sundan right. Yeah. And stay on your lane, galant na. See that, very good. Tapos ang distansya mo sa sinusundan mo, Isang. yes.